So guys, magandang gabi sa inyong lahat. So wala na talaga akong balak talaga mag ano guys mag ah, content no. Kasi wala namang nangyayari sa Pilipinas. Wala na tayong anong tawag diyan? Wala na tayong nabablog na mga magagandang proyekto dito sa Pilipinas. Dahil sa nangyayaring corruption dito sa Pilipinas, lalo na po yung nangyaring hearing sa flood control project, lalo na ngayon lumalabas na yung mga anomalya mga kababayan. So grabe, tinatamad na talaga ako mga kababayan. Talagang dito na lang ako sa bahay, wala nang wala nang content. Kumbaga sobrang dismayado sa gobyerno ngayon. Pero hindi lang pala ako yung nakakaranas nito, madami din pala mga kababayan. Lalo na ngayon, parang sumabog na sa galit ang ating mga kababayan. At magaganap na nga mga kababayan itong gaganaping rally no, sa Luneta Park. Maging sa September 13, ngayong darating na Sabado. Actually, mayroon din bukas no. So mukhang ito na yon mga kababayan. Dahil pinaglolo ko na lang ang taong bayan mga kababayan. Hindi na po ito tungkol sa mga kulay-kulay, pula, pink, or maka-Duterte ka man. Talagang nagsalita na ang lahat mga kababayan. Pati yung mga content creators talagang nagpapalaganap na din na may mga mangyayaring ang ganito. Lalo na sa September 19 mga kababayan. Grabe kasi yung talagang ginagago na tayo ng gobyerno. Lalo na yung mga hearing-hearing no, dyan sa Senado, pati dito sa Congress. Lalo na nung pinalitan si Marcoleta. Grabe. Natutumbok na kung sino yung mga may kasalanan no. At ang nangyayari ngayon mga kababayan, kanya-kanya silang alibay. Kumbaga nililinis nila yung mga pangalan nila na kahit yung karamihan sa mga politiko ay sangkot dito nga sa anomalya na ito, itong flood control project. Pero palagay ko, madami talagang sangkot dito mga kababayan. Hindi lang sa flood control project, napakaraming issue sa Pilipinas. Pati sa mga ospital, o kung saang sangay man ng departamento, talagang may corruption dyan mga kababayan. Grabe, nagalit na talaga ang taong bayan. Kaya ito nga mga kababayan, so naglabas na ng mga saloobin yung ating mga kababayan. So ayan, sa darating nga na September 21, 2025, mukhang magaganap na yung yung itong malakihang rally na ito. Di ko alam kung ano mangyayari dito. Parang ano ba ito? Madugo ba ito or mapayapa? So abangan natin sa September 13. At mangyari din sa September 21 mga kababayan. Baka araw-araw na ito mga kababayan. Parang kakalampagin na ng taong bayan yung nangyayari ngayong corruption sa Pilipinas. Talagang sobra na, lalo na ang iba't ibang bansa din ay talagang tinutulog na yung corruption. Sa Nepal, sa Indonesia, talagang pinabagsak nilang gobyerno dahil sobra na rin yung ginawa sa kanila mga kababayan. Grabe. Nakakaiyak mga kababayan kasi syempre ang yaman ng Pilipinas. Mayaman tayo talaga naman Pero ginagago tayo ng mga sa gobyerno. Kinukurakot nila yung kaba ng bayan. Sila lang yung alam nyo mga kabayan, sila lang yung yumayaman. Samantalang yung mga nasa baba nalulubog sa baha. Grabe. Panoorin nyo to mga kababayan sa TikTok. Napakaraming mga content creators ang naglabas ng saloobin nila. So,
to. Wala na yata. Panoorin nyo to, si Kuya Marvin. So, nakapanood ko din to. Pag-asa tong Pilipinas na to. Sipin mo, nagbabayad ka ng tax. Kapos ka na, hindi mo na maiuwi yung sahod mo ng buo. Sobrang mahal ng bilihin. Tapos tatarantaduhin ka pa ng mga nasa taas. Tama. Grabe. Kukurakutin yung pera na dapat nakikinabang yung mga mamamayang Pilipino. Walang pag-asa. Nakakagalit. Sobrang nakakagalit, no? Isipin nyo yun, parami ng parami, pataas ng pataas yung tax. Dagdagan nyo to, itaas nyo to. And then tayo, wala naman tayong magagawa, wala naman tayong palag. Wala tayong ibang magagawa, kundi, sige, kaltasan nyo na lang. Tapos once na nakuha na yon, nakarating na sa kanila, tayo ng mga normal na Pilipino, tayo ng mga mahihirap na Pilipino, umaasa tayo na sana may mapuntahang maganda. Sana man lang yung sakripisyo natin, may mapuntahang maganda. Sobrang taas ng bilihin kasi kung ano-anong tax na yung pinatong doon. Tayo nagbabayad nun. Tapos may mga makikita tayong proyekto, nakikita natin na wow, sa wakas, ayan, kumikilos na yung binabayad natin, may nangyayari na. Sobrang saya mo. Yung dating malubak na kalsada sa lugar nyo, ngayon maayos na. Pero hindi nila kayang itago yung panloloko nila, di ba? Kasi wala pang ilang buwan, sira na naman yung kalsada, di ba? Totoo. Kasi walang bakal. Pagod ka na, hirap ka na, galing trabaho, makikipagsap. Yung iba nga mga kababayan, tawag yan. Ayos pa, buo pa yung kalsada. Pero sinisira na nila. Palaran ka pa pag inaabot ka ng bagyo. Magte-text na lang yung mga anak mo, ma, pa, baha na dito sa bahay. Hindi mo na rin alam kung paano ka makakauwi. Kasi hindi mo na rin alam kung paano ka makakasakay. Basang-basa ka na, lagpas tao na yung baha. Papaisip ka na, tang ina, back to zero na naman ba? Nagsakripisyo ka para sa ikabubuti ng lahat. Nagpakapagod ka sa trabaho. Kahit na ang late-late na nga ng kinikita mo. Umaasa ka na balang araw na sanang masuklihan yung sakripisyo mo. Na baka sakali itong mga tax na to mapunta sa tamang pondo. Hindi na maghirap yung lugar nyo. Pinakitaan kayo ng konti, pero lumabas din yung baho. Sobrang nakakagalit. Tapos makikita mo sa balita, sobrang laki ng pondo. Harapan kang ginagago. Habang sila nakakapundar ng mga mamahaling gamit sa mundong to, ikaw hindi mo na alam kung anong gamit yung isasalba mo kasi nasalanta na kayo ng bagyo. So yan mga kababayan, grabe no. So marami pa yan dito, panoorin pa natin yung iba. Grabe itong nangyayari sa Pinas. Sana yung favorites. Sinave ko dito. Ito may mga panawagan sila. Sandali hihiram lang po kami ng ilang segundo sa inyong oras. Sinsawak nyo naman cellphone nyo, isang pindot lang pwedeng maging ambag sa bayan. Hiwa-hiwalay man tayo pero kapag nagsama-sama sa katotohanan at sa pag-share, doon nagsisimula ang pagbabago unti-unti. Ang pruweba nito, mas dumarami ang namumulat dahil hindi tayo nananahimik. Mga kabalik, kapag tahimik tayo, itong resulta. Walang na-freeze, walang naibalik, tuloy ang palabas. Kung kikilos tayo ngayon, gawin ng 3. 1, i-share ito sa 2 GC. Number 2, itag ang 3 taong dapat makaalam. At number 3, mag-comment ng gising para tumaas ang visibility. Pili tayo ngayon, tatahimik o kikilos sa loob ng batas. Sabi ng iba, wala naman mangyayari, pero bawat share may namumulat. At kung walang epekto ang awareness, bakit biglang naglo-low profile ang mga pa-flex ng lavish life? Anak ng politiko, anak ng kontraktor, pati inner circle, biglang private, biglang tahimik. Maganda yan, ibig sabihin gumagalaw ang konsensya o natatakot ang bulsa. Either way, may hangganan ang kalokohan. Kapag gising ang tao, unting-unting nauubos ang species ng mga buwayan ng korupsyon. Ang importante, tulong-tulong, mahirap, mayaman, walang kulay, walang affiliation. Basta Pinoy, laban tayo. Unity ang objective. Kahit baby steps, resulta pa rin yan ng pag-share at pakikisa. Hindi to fun wars,
corruption, politician o government official lang ang usapan. Investigation muna. Tunay na resibo ang basehan. Share mo to, ambag mo sa bayan. Walang mawawala sa'yo pero pwedeng magbago ang Pilipinas. Comment gising kung kasama ka. Sandali So, ito pa mga kababayan. Pati si Ato, no? Saan na ba yun? Madami akong sinave. Ito. Ayaw mag-play. Bakit? Ito. Ito, kakamping to, guys. Ayaw mag-play. Louder, wala ng kulay-kulay, magkaisa tayo. Ito mga sasabihin ko, pwede nyo akong yan follow. Alam ko, I might get a lot of hate. No, last election po, ang sinuport ko is si Lenny, sila Kiko, sila Bam, sila Riza. So yes. Ayan, kakamping to, guys, pero wala nang Kung kulay-kulay. kulay yung pag-uusapan, I am a kakamping. Pero, sa sitwasyon natin dito sa Pilipinas ngayon, sa dami ng namamatay sa gutom, sa baha, corruption, at this point, wala nang kulay-kulay. Kumbaga, kung sino mga may kasalanan sa atin, sino mga nagnakaw sa atin, kailangan nilang managot. Regardless kung anong kulay sila. Kung may kasalanan ang mga Duterte, sila Marcos, panagutin. Kung may kasalanan sila Lenny, sila Riza, panagutin natin. Wala na akong bias at this point. Hindi na, mas magaling sila ganito kaysa sa ganito dahil sa colors nila. Wala na yung colors na yun. And yung mga gumagawa ng mabuti, yung mga kumikilos, i-acknowledge natin. O let's say may nagawang mabuti sila BPF. Go, sige, i-comment natin. Sila Lenny, ganun din, di ba? Hindi ako apolitical ha. I'm all for the Filipino people, not colors. Nagkataon lang na may kulay sila na nagkaroon ng label ng colors ang politics natin. So, sa mga kakampik natin dyan, or sa unit team, kung may separation pa rin ba hanggang ngayon, kung may sinusupport at bias pa din kayo, I'm sorry if madi-disappoint ko kayo, pero wala akong political color na. Lahat ng nagnakaw, lahat ng pumatay, lahat ng umabuso, kailangan nilang managot, regardless sa kulay nila. Kasi doon na tayo may nagkamali, may tama. May nagkamali ng boto, may tama ang naiboto. Pero, tignan yung sitwasyon natin ngayon. Kung sino man sinuport mo ng election, lahat naman tayo affected. So, wala nang sisihan. If ako lang masusunod, talagang lahat tayo magkaisa, kalampagin natin yung mga nasa taas. Hindi tayo ang magkakalaban. Ang kailangan natin ngayon is solusyon. Solusyon sa pagkakalubog natin, hindi lang sa baha, kundi sa kasakiman. Sabi nga ni Jessica Soho. Lunok pride na, wala nang away-away. Ang totoong kaaway natin, ang totoong kalaban natin dito is ang gobyerno. Ang gobyerno na paulit-ulit tayong pinagnanakawan ng pera, ng karapatan. Lunukin na natin yung pride nating lahat. Government should be supporting us, should be helping us. Hindi the other way around. Yes, kailangan tayo ng gobyerno, definitely. But what I mean is, hindi tayo ang aso ng mga gobyerno na tagasunod lang sa kanila. Lalo na sa mga harap-harapan nilang paggamit sa atin. Panloloko, pagnanakaw. Hindi natin to deserve. Louder, wala ng kulay-kulay, magkaisa tayo. Ito mga sasabihin ko, pwede nyo akong yan follow. Alam ko, I might... Guys, no. Si Benedict pala ito. Mahilig to mag-content. Louder, wala ng kulay. Mahilig to mag-content ng mga, yung mga horror, no. Pero, napapanood ko din to. Pero ngayon ko lang nalaman na kakamping pala siya, no. Pero, sabi niya, walang kulay-kulay. Lalo na kapag nagsalita ng taong bayan. Dapat sama-sama. Walang kailangan magkaisang lahat, lalo na ngayon na ginagago lang tayo ng gobyerno. Ayan, ito naman si Ato, panoorin natin. Isa sa mga dahilan kung bakit parang kailangan ata natin magkita-kita talaga sa September 21 dun sa Luneta, si Ayan. Bryce Hernandez lang yung kaisa-isa sa mga nililitis na Tama. Bakit si Bryce lang? Ang daming damay dito.
kumakanta ng nasa tono netong mga nakarang araw. Tapos kahapon, nilipat na siya sa Pasay City Jail. Paano kung toothbrushin siya doon? Kinulong na siya kahit hindi pa siya kriminal kasi nagsinungaling daw siya? Sino nagsabi? Asan yung clip ni Haring Solomon na nagsabing, Bryce, nagsinungaling ka? Wala na, sinusubukan na nilang patahimikin. Inuulul-ulul na lang talaga tayo dito ngayon. Isa sa mga dahilan. So ayun mga kababayan, no? Grabe yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Talagang nagising na yung taong bayan lalo na nung nagkaroon ng mga nangyaring kaguluhan dito sa Nepal tsaka sa Indonesia laban sa mga katiwalian sa gobyerno. Panoorin nyo to, no? Itong balita ng Net25, kaya pala galit na galit ang mga taong bayan sa Nepal. Ito pala ang ginawa ng gobyerno. Grabe, parang parehas lang sa Pilipinas, mga kababayan. Ulo sila. Alam mo ba kung, ayan o, yung mga tao, ayan yung ginagawa. Ba? Oo, pinagsisisira nila yung mga... Pati bahay sinunog. Bahay ng mga government official dyan. Ha? Government official niya, mga housing ng gobyerno. Ganyan ang kalalasan. Yan ang ginawa ng mga tao sa Nepal. Yung mga bahay ng mga nasa gobyerno, no, itong mga sakim nga sa kapangyarihan, ay sinunog ng taong bayan sa Nepal. Grabe. Ganito sila kagalit. Talagang sobra-sobra na ba yung ginawa sa kanila? Sa kanila, bahay ng mga government official? Oo. Sinusunog na nila? Alam mo ba kung saan nagmula ang gulong niyan? Kayo natutugay yan? Kayo ng bahay yan? Yung bahay yan. Bahay ng kaibigan ko yan dyan. Ba? Tumawag sa akin kanina. Pinicturan pa. Pero wala halos bumbero eh. Ba't ganun? Hindi na kaya sa dami ng gulo. Ganon? Hindi na kaya. Sa atin kasi pag may ganyan sunog, May siyempre maraming bumbero. automatic, may pupunta ang bumbero. Saka natatakot din sila magresponde. Ito parang hinayaang masunog yun. Kasi dudumugin ka rin mga tao eh. So ang sumunog dito, Mga tao. Yung bumbero, guys, hindi na yung hindi na pinapatay yung sunog kasi ba patayin sila ng taong bayan doon sa Nepal. Pag pinatay nila tong sunog, sila naman yung isusunod, mga kababayan, kaya hindi na nila pinapatay yung sunog. taong bayan ng Nepal. Bay mo talagang matinding ang galit nila, no? Matinding galit nila. Alam mo ba kung ano ang dahilan? Kaya pala ito, nakita mo yun. Ay, Pati truck ng bumbero, hinaharang eh. Oo, kaya nga walang ito, truck na lang army yan. Ganon. May mga baril na yan, pero ganun sila katatapang eh. Oo nga, no? Parang mga hitman. Ito, naka-helmet pa yung iba, yun. Yang lugar na yan, parang, sentro ng gobyerno nila, ayan, no? Yung bahay na ito. Oo, parang May bakod pa. pinarangan lang sila dyan, kaya hindi sila makapasok. Pero yung mga lugar na pinasok nila, yun ang ginagawa nila. Naku po. Alam mo pala ba- ang sabi mo eh. Ha? Ipanalangin nating wag mangyari Wag. sa Pilipinas yan. Tama ka. Alam mo ba kung Oo. bakit? Oo. Kasi lahat ng sintomas, kumbaga sa sakit dyan, Oo. lahat ng sintomas, bago yan mangyari sa Nepal, ay nangyayari ngayon sa Pilipinas din. Naku po, nanang ko. Lahat ng sintomas. Ibig sabihin, bago yung sumiklab, yung ganyan kaguluhan, parang... Dinadaanan nila itong stage natin. Ako? Teka lang, teka. Yes pala, no? Parang nanindig ang balahibo ko sa mga tinuturan mo yan. Naso na? Eto, ha? Ibig sabihin, parehas yung corrupt yung nangyayari sa Pilipinas, ganun din sa sa Nepal. Ituloy mo. Kasi sa balita ay hindi masyadong dinedetalye, no? Kung bakit Oo. ba nagkakaganyan sa Nepal ngayon. Yun, akala ko pa naman, nag-uuna sa pag-akyat ng Mount Everest. Hindi pala yan ang dahilan. Bakod pala inaakyat, ano? Oo. Una, ang ikinagalit nila ay yung corruption din sa gobyerno. Corruption din. Oo. Ibig sabihin, mataas din ba ang corruption sa Nepal? Mataas din. Nepotismo. Naku po. Magkakamag-anak din. din. Palit-palitan din sa... At eto ang matindi, Jen. Oh. Yung mga Nepo kids. Di ba meron din ngayon dyan sa atin? Nepo kids. Nako. Yung mga mayayaman na... Parang dito din sa Pilipinas, guys, parang binabalandra nila yung mga kayamanan nila, no? Yung mga nabibili nilang mamahaling gamit. Ganito din pala sa Pilipinas. Ganito din pala sa Nepal. Ayan, no? Ito yung yung mga bata. Ayan, mga oh. kumakapag-post din yung puno din ng Yes. yaman. Oo. Ito Abay, naman, ano? mga anak ng mga politiko.
Tapos, sa kabila niyan, taga Nepal, oh. Grabe na yung gutom. Tapos sila, naghihirap kumakain sa naman mga sila, masasarap. yung mga tao. Naku, gumuguho din yung tulay nila. Kung ano. Binabaha din sila dyan. At tignan mo, grabe. katulad ng Pilipinas. Katulad pala sa Pilipinas, binabaha din guys. Pati yung mga proyekto, ghost din. Grabe, naniniwala na talaga ako na yung multo ay nasa tulay. Diba? Naku po yung nanang ko. Di ba? Nanang ko po. Kaya para maraming multo sa tulay mga kababayan. Kasi yung proyekto, ghost. Oo nga, ano. Yung mahirap talaga namang halos baon na baon sa hirap. Samantalang yung mga anak ng mga Mayayaman, opisyales, anak ng politiko, ayan, ang rarang yan ng mga ipinapakita. ang tindi din ng comparison nila. Oo. Ano yan? Nepali politician kids. Oo. Ba, meron silang grupo. Meron kayang BGC rin dyan, wala? Wala silang ganun. Ay, pati parang-pareho na pinapakita. Pagkain, damit, relo. Di ba? Karangyaan. Oo nga, ano. Grabe, tindi dito nung ginawa ng mga taga-Nepal, no? Alam nyo yung First Lady, sinunog mga kababayan sa sariling bahay. Isa kamukha pa ni Mayor. Eto pa. Sino Mayor? Eto pa. Oh. Meron din aligasyon ng mga korupsyon sa infrastructure at development project. Grabe. Naku po. Oh. Mga kontrata. Alam mo bang ginagawa ng mga politiko? Ako, mga politiko dito sa Pilipinas, mag-isip na kayo. Daming galit na. Galit na ang taong bayan. Mga kontratista, hinihingan ng mga tongpats. Kaya pala gumuguho rin ito. Oo, pareho nga. Tindi. May tongpats May din. tongpats sa construction. Ilang porsyento daw? 30%? 20%? 30%, 20%. O 35%? Hindi binanggit ni engineer ng Nepal ha? Wala si engineer. Wala atang DE dyan. Wala. Wala pa Ito district siguro engineer. mas garapalan kasi yung mismo mga opisyal ang gumagawa. Isang halimbawa, yung konstruksyon ng kanilang paliparan, airport. Airport, yan, Isang mahalagang pasilidad dyan, 2017, sobrang mahal dyan. Overpriced? 2 Airbus A330, lugi ang gobyerno. Sobrang laki na nalugi. Merong lagayan. Naku po. Nanghihingi ng komisyon. Naku po, Ayan. Kapalit ng Grabe, pagbibigay ng kontrata. Ayan, no? Kaya talaga grabe, sobra na yung galit ng mga taga-Nepal, no? Talagang sumabog na yung galit nila, yung namumuong galit sa puso, no? Talagang, alam nyo yung mga matataas sa gobyerno, talagang nilalaglag nila sa tulay, tapos binabato ng mga kung ano-ano, mga dos bordos, tapos talagang hinihila nila mga kababayan, talagang sobra yung galit nila. Sumabog na. Grabe. Rinig na natin sa Senate hearing yan di ba? Kontrata. Sigurado ka bang Nepal yung balitang binabasa mo? Baka naman nagkakamali tayo. Ito po ay nangyayari sa Nepal at Pilipinas. Yung komisyonan. Kaya nga sabi ko sa iyo, pareho. Yung mga paratang na yan, mga paratang. Pareho. Okay. Kasi sa kanila matindi Sa atin, dito sa baba, medyo na-okay na natin ito Pero dati, lagayan din dito Ano yung tinutukoy ko? Yung magre-rehistro ka lang ng business permit pala. Tatagain ka na ng business registration pa lang, business name. Hindi ka makakuha ng permit dahil kailangan mo maglagay. So ganyan, bumuhos ang tao, lumabas sa kanila ang tao? Grabe, no? Ultimo business permit, may lagay. Ang tindi. Kaya pala, halos lahat ng tao talaga. Kalahin mo yung mga kababayan, kahit yung mga establishmento, pinagsusunog. Yung mga media outlet, yung malalaking media outlet, mga kababayan, siguro nagbabalita ng mga fake news. Sinunog din, mga kababayan. Talagang grabe yung galit ng taong bayan dito sa Nepal. Okay. At ang pinaka-itinuturo nilang pasimuno ay yung kanilang Prime Minister. Nako, yung Prime Minister. Sa kanila kasi, ibang presidente, ibang Prime Minister. Ang Prime Minister kasi, yan ang halos lahat ng siya yung kumikilos. Yes. At yung dating Home Minister ay nakita rin na nasa sangkot din sa
suhulan sa mga opisyal naman ng immigration. Nako po. Immigration din! May immigration din. Grabe na mga kababayan, immigration, suhulan din. So yun mga kababayan, talagang grabe yung nangyayari ngayon no, sa iba't ibang panig ng bansa. Grabe. Alam nyo yun mga kababayan, wala na talaga akong hindi na talaga sana ako magko-content sa gobyerno dahil wala naman tayo nakikitang mga pagbabago. Bala ko mga na sana 2028 pagdating ng election, pero eto nga mga kababayan, marami na nagsalita dahil nararamdaman na nila na talagang grabe yung ginagawa ng gobyerno, yung pangloloko sa taong bayan. Kaya ayun, nag-content ulit ako, no? Para ipaalam sa inyo na itong mga nangyayari ay sobra na yung ginagawa ng gobyerno. Sayang din naman itong platform ko no, na mayroong 300,000 subscribers. Meron din sa TikTok, sa Facebook. So, yun. Magpalaganap tayo ng mga nangyayari dito sa Pilipinas. Na ngayon nga, maraming nagsasalita na. Dati, takot. Dahil, syempre, baka mamaya balikan yung mga content creators. So, ngayon, siguro may mga nagsalita na maraming mga rapper, mga iba't ibang influencer mga kababayan. So ayun, tulong din tayo para may managot no dito nga po sa nangyayaring corruption sa Pilipinas. So yun lang po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panunood. So magpapaalam na po ako. Thank you po sa inyong lahat. Bye bye.